Good morning, good afternoon, at good evening sa inyo lahat. Ito po ang apat man ng Templong Alituhan ng Untiang Agama at ngayon ang aking day 14 sa 100 days countdown natin para sa ating birthday. At sa araw na ito ay ating ipagdarasan yung protection for endangered ecosystems. Pero bago ang lahat, gusto ko lang magkwento kung ano nangyari sa ating bahay. Dahil kasi parang it was related kung ano yung ipagdarasal natin ngayon sa nangyayari sa buhay ko ngayon. No? Since mag-isa lang tayo dito sa templo, wala sila Kay, nandun siya sa bahay sa Tala, nagpapagaling. Naramdaman ko ang pagiging mag-isa at ginamit ko to para maglinis, no? Maglinis sa ating templo. Dahil kasi sa linggo, last class natin para sa Hilot Binabalan training alignment natin, then sa kinagabihan ay dediretso tayo ng Bahay sa Tala. Doon tayo mag-stay ng 2 araw bago tayo lumipad papuntang California, no, sa ating mga mission doon. Sa aking pag-iisa, no, ang lungkot kasi parang kumain ako mag-isa and I am eating alone. At doon ko na-realize na yung sarap ng pagkain ay hindi mo mababatay sa lasa o sa halaga o sa presyo o sa sustansya, kundi makikita mo yung sarap nito kung ikaw ay may kasalo. So, doon ako talagang labis na nalungkot dahil kasi parang, yun nga, kumakain ka just for survival, pero mas mahalaga pala talaga kung ikaw ay may kasama. And then, yung pag-asa sa ayos ng bahay na ito, parang nakita ko na this is my property, this is kung ito yung ginawa natin o pag pinatayo natin, no? Pero parang feeling ko ako ay nangangamuhan o parang ako yung bisita na ako yung nahihiya sa mga, dahil kasi merong ibang mga tao din na nag-stay dito. Although not literally natutulog, but then parang ako yung nag-a-adjust sa oras ko kung anong oras sila pupunta at anong oras sila aalas. I think kailangan kong magkaroon ng policy or house rule dito para maramdaman ko pa rin na ako yung may-ari ng bahay nito. Sa gabing ito, no, parang ganun din ang nangyayari sa mundo na parang yung ecosystem natin, ang sanlibutan natin ay naaabuso. So, tinanong ko si Microsoft Copilot, ano ba bakit ba endangered? Sabi dito, ang endangered ecosystem ay isang uri ng kapaligiran na nanganganib ng tuluyang masira o mawala dahil sa mga sumusunod. Labis na pagtatroso, polusyon, pagmimina, industrialisasyon, pagbabago ng klima, pang-aabuso o maling paggamit ng likas na yaman, pagkasira ng tirahan ng mga hayop at halaman. So ganun yung nakikita ko na parang we are very at home sa mundo natin. Kaya labis-labis natin paggamit. Pero okay lang naman kasing gumamit. Naalala ko yung turo ni Diwatang Makidapat na kung meron kang kinuha, dapat ibalik mo. Kung meron kang pinutol, dapat buuin mo. No? So kung pumutol ka ng puno, dapat meron kang tinanim. Kung anong kinuha mo, dapat mong ibalik. So parang doon ko natutunan na dapat may reciprocity o yung parang pagtanaw ng utang na loob. Ang utang na loob ay hindi panunumbat. Ito ay ang pagkilala na dahil sa tulong ng iba ay nagtuloy-tuloy ang buhay mo. Kaya nga dapat tayo na pangalagaan natin yung ating kalikasan o yung ecosystem. So halimbawa ng mga ecosystem na nasisira ay yung rainforest or tropical forest. Kabilang dito ang Amazon, Congo Basin, at mga kagubatan sa Southeast Asia. Sa Pilipinas naman ay yung Sierra Madre, nanganganib dahil sa illegal na pagtatroso at pagmimina. Yung coral reefs naman, nasa karagatan, napaka-sensitibo sa pollution at pag-init ng dagat. Ang Coral Triangle kung saan kabilang ang Pilipinas ay isa sa pinaka-biodiverse ngunit nanganganib dahil sa overfishing at coral bleaching. Meron pa rin mga tulad ng wetlands and mangrove forest. Pinoprotektahan tayo laban sa bagyo at pagbaha, ngunit madalas ginagawang komersyal o tirahan. Malawak ang pagkawala ng mangroves dito sa Pilipinas dahil sa reclamation at fish pond conversion, katulad na yung Mall of Asia, di ba?
At yung bago doon, yung mayroong, ang tawag doon? Yung dragon, whatever. So, malaking bahagi ng dagat ang kinuha na ng lupa o kinuha ng tao, ginawang lupa, no? Tapos meron din grassland at savanna, unti-unting nawawala dahil sa pagsusunod, sobrang pagtuturo sa pagsasaka. Mahalaga ito para sa pananim at sa tahanan ng maraming species. Gayun din yung polar ecosystem. Lubang na apektuhan ng pagkatunaw ng yelo dahil sa climate change. Naapektuhan ng mga species tulad ng polar bears, seals, and arctic birds. Gayun din ang mga mountain ecosystems. Dahil sa pagbabago ng klima, unti-unti nagbabago ang temperatura at nagiging hindi natirahan ng mga species na umasa sa malamig na klima. Tulad ngayon sa ating bansa, parang kakaiba ang lamig. Hindi ko maalala kung naranasan na natin ang lamig na ito, pero mga ganitong panahon talaga sa taglamig, pero sobrang lamig. Kaya asahan ninyo, pagdating ng April, March, April, May, sobrang init po ng panahon na. Kaya paghandaan natin to. Yung rivers and freshwater ecosystems, maraming ilog at lawa ay heavily polluted. Parang katulad nga yung River Esplanade dito sa San Jose del Monte, gabi siya pero hindi ko narinig ang agos ng tubig, no? So parang ilan sa mga tubig dito sa ilog sa ating bansa ay tuwid na. Sa Pilipinas, mga ilog ng tulad ng Pasig River, Marilao River at Micawarian River ay matagal nang nasa lista ng mga polluted waterways. So, dito, kailangan natin ipagdasal na mabuksan ang ating pangunawa na pangalagaan natin ang ating kalikasan dahil ito yung ating tahanan. Parang tulad ko, we have to reclaim our house dahil para maging feel at home tayo at feel safe. Dahil kasi itinayo natin to, diba? Tayo yung may-ari nito. Kumbaga lahat tayo dito sa mundo nangungupahan, naninirahan. Kanina nga sa aking pagbubulay-bulay habang nagtatrabaho, since ang ginagawa ng templong anituan ay binubuhay natin muli o tinatawag natin muli yung mga diwata dito sa lupa. Ngayon, parang kung tatawagin natin sila, sana wag silang bastusin nating mga tao sa kanilang pagbabalik dito sa lupa, sa atin, sa buhay natin. Kasi nga, mga diwata sila. Sila yung may-ari, tunay na may-ari ng lugar na to. Madalas kasi sa atin, even yung mga mayayaman na may-ari ng lupa, if they go back to their land, nagpapanggap sila na simpleng tao lang. Marami ako napapanggap doon na pagdating nila, binabastos sila ng mga kung sino man settlers sa kanilang lugar. Gayun din naman ang pag-iingat natin sa mga diwata na sila yung may-ari ng lupain ito, sila nagbigay sa atin ng buhay. Sana parangalan natin sila ng nararapat. Hindi rason na hindi natin kilala kung sino ang diwata. Kung tayo ay totoong may takot sa Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. At gayon din yung ginagawa natin, no? Gayon din yung ginagawa natin sa ating kapwa ngayon kung bakit tayo naglilingkod. Tinitingnan natin ang mga tao bilang mga diwata. Sila yung manifestation of the divine. Hindi sila taong hampas lupa, walang pera, pero sila ay may kaluluwa na ibinigay ng Panginoong Diyos na dapat natin pangalagaan. Bukas, Friday the 13th, panahon ng paglilinis. No? At sa paglilinis na yon ay parang talagang nagdasal tayo. Tingnan natin, dahil kasi gumawa na ako ng listahan. Ang listahan kung ano ang dapat natin gawin bukas o mamayang gabi, alas 12. So, it is a waning crescent moon, the moon in Aquarius and the sun in Aquarius. So, ang purpose ng ritual natin, no, anytime, no, but ang oras dapat ay 2:55 a.m. But bago kayo matulog, sana ito ang pag-isipan ninyo, ano ang mga dapat natin gawin para sa Friday the 13th. Usually, talagang may kamalasan to. O ito rin ay parang na-sanctified throughout the years na very powerful, lalo na mga witches, no, sa buong mundo. Talagang kinonsecrate nila ang araw nito bilang makapangyarihang araw sa pagdarasal o sa pagsasagawa ng pangkukulam, sa pagsagawa ng magic. Pero ang ritual purpose natin sa araw bukas ay release and letting go. Ang tanong, what do I need to release and let go? Ibig sabihin, ano ang dapat mong tanggalin, pakawalan sa buhay mo? No? On my part,
I need to let go of the hurt feelings. Ito yung para sa akin lamang po. No? Hindi ko na babanggitin o i-mention ano yung mga nagpapasakit sa aking damdamin. Yung takot sa pagiging mag-isa kasi wala naman po tayong kasama at lahat kayo masaya sa isa't isa. Ang tanging kaligayahan ko na lang ay napaglilingkuran ko kayo. I'm trying to make a family out of servitude, not of lust, not of whatever it is, yung romantic affair. Wala naman yata magkakagusto sa akin at wala naman yata ang tatanggap sa akin maliban sa inyo, aking mga kalahi. Mahal na mahal ko kayo, no? Lagi nga nilang sinasabi, Apo, kanino mo ipapamana yung nalalaman mo? Yung nalalaman ko, pwede kong ipamana kahit kanino sa inyo. Dahil kasi nakikinig naman kayo at nag-aaral naman kayo sa akin. At yun nga, natututo kayo sa akin. So, pamana na yon. No? Pero yung sinasabing pamana, Apo, kanino mo ipamamana yung naiipon mo sa bangko? Yan ang tanong, hindi ko alam. Pero for sure, kung sino man ang magmamana yon, ay kung sino man ang magiging kasunod na apo, pagkamatay ko, sa kanya mapupunta ang mga pinag-ipunan ko. Pero pinag-usapan na namin nila yan na nakikita ko na meron pa rin ang takot kasi itong property na to sa San Jose del Monte ay hindi pa rin sa akin. Ito ay sa tatay ko. No, unless i-donate sa akin ng tatay ko sa pangalan ng Luntiang Agama o Templong Anituhan, mapupunta ito sa Templong Anituhan. Pero kung sa pangalan ko lang, ito ay mapupunta pa rin sa aking pamilya, sa aking mga kapatid. Kaya dito wala akong inaangking pag-aari. Hindi ko to pag-aari. Temporary lang ako dito. No? Kumbaga, ako lang nagtagabantay. Ako lang yung katiwala ng tatay ko sa mga bagay-bagay. And then at the same time, aside from, saglit lang po. Ayun, naputol po tayo, no? Pagpatuloy po natin ang ating usapan na ito ay hindi sa akin, ito ay sa tatay ko. Pero hinihiling ko pa rin na sana ay makapag-impok tayo, makapag-save tayo at makapag-invest tayo ng sariling atin na gusto ko talaga magkaroon ng lupa na may building, gusali, na kung saan ay tayo magtitipon-tipon. At gayon din, nais ko maging halfway home to sa mga walang matitirhan, sa mga naabuso, no? At gawin din nating traditional Hilot Hospital. So marami akong gustong mangyari. Pero bago maganap o matupad ang mga bagay na ito, ay kailangan nating ilabas, i-let go ang mga takot, ang mga fears. No? At isa pa, yung mga expectations natin sa mga tao. Hindi dapat ako magkaroon ng malaking expectations kasi sila rin naman, and baka meron din sila mga expectations na hindi ko maibigay. Let us learn how to live day by day. Gawin lang natin ang ating best. No? Huwag tayo mag-expect ng maganda. Although deserve natin naman talaga mag-expect. But then, doon nagkakaroon ng frustration, doon nagkakaroon ng disappointment. So huwag tayong mabuhay sa disappointment. At para naman sa healing and recovery, no, ito lagi kong pinagdarasal. Ang pinagdarasal ko, unang-una, ang tatay ko. Hindi pa rin po siya nakakapagpa-CT scan. Nangangailangan siya ng pera. I think mga 20,000 plus para sa kanyang CT scan and all other procedures. No? Nagpapasalamat ako dahil kasi walang operation or surgery sa tatay ko. But then yun lang muna ang kailangan sa ngayon. No, magkaroon siya ng CT scan para makita kung ano man ang nilalaman ng kanyang atay. At gayon din kay Lakay Magbaya Agama at para sa akin, no, hindi ko alam kung ano mga sakit. Ang aking sakit siguro yung damdamin ko, yung kaisipan ko. Pinapasakop ko to sa dakilang kapangyarihang lumikha, ang aking may-ari at may-ari ng buong buhay ko. Siya nagbibigay ng kalakasan, ng katalinuhan and everything. No? Maraming salamat din kasi nga pinakikinggan niyo ako at nagpa-follow kayo sa akin at nagsasubscribe. So siguro hanggang dito na lamang mga kalay. Maraming salamat. Mag-ingat po lagi at ang pag-iingat ay ang pag-angat sa sarili mula sa kamunduhan patungo sa kaitaasan. Maraming salamat. Mayari na. Pag-asatin. Paalam.